chapter 1, verse 25. Dito sa 1 Timothy chapter 4, verse 1. Dito rin po sa Revelation chapter 2, verse 5. At sa 2 Peter chapter 2, verses 20 to 22. Tayo po'y tumayo at ating basahin ng salit-salitan ng mga versikulo ng ating pagpapatay ng pag-aaral. Ito sa verse 10 ng 2 Timothy chapter 4, sapagkat ako'y pinabayaan ni Demas, talibhasa ay iniibig niya ang sanglibutan at napasa sanglibutan ito at napasa Thessalonica. Si Crescente ay napasa Galacia at si Tito ay sa Dalmatia. Si Lucas lamang kasama ko. Pagpili mo ang Marcos at pagsama mo sapagkat siya ay nakasamahan ko sa ministeryo. Datapwat si Kiko ay sinugo ko sa Efeso. Pagkakas na sa jiwang isang gawa, ako ay nagagilid at kapagtahin mo ang lahat dahil na Dito sa Acts 1:25, upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryo ito at pagka-apostol na kinahulugan ni Judas upang siya ay makaparoon sa kanyang sariling kalalagyan. Basahin ko yung Timothy 4:1, 1 Timothy 4:1. Sa Revelation 2 verse 5, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisika at gawin mo ang iyong mga unang gawa, at kung hindi ay taririyan ako sa iyo at alisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisika. Ito po sa 2 Peter chapter 2 verses 20 to 22. Sa inyo po basahin yung verse 21. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkakahawa sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Kristo ay muling mahalubihan at madaig niyaon at lalong sumasama ang muling kalagayan nila na nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa pagkalubalo sa pusali ang isang baboy na natugasan. Tayo po'y mananalangin sa Panginoon ng Kristo. Maraming Diyos na nangalap ng kapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, maraming Diyos sa panibagong araw na ito. Pinagkaloob niyo sa bawat isahan naman. Sa araw na ito kayo po yung masambama sa Espiritu at katotohanan. Dalangin po namin naman sa umagang ito sa aming pag-aaral ng Sunday School. Samahan po kami mo ng Diyos Santong Espiritu. Maraming Diyos yung nanguna sa amin naman ang inyong alipin na maging tagapagturo, tulungan po rin po siya, maraming Diyos. At sa bawat sa amin sa umagang ito, maraming Diyos ay naway kami maging kabahag na maraming Diyos o magkaroon ng pati Ama sa ikatatagumpay ng gawain ito, Ama. Kami po yung patuloy na turuan naman sa umagang ito. Bigyan po ang maraming Diyos ng yung mga salita na patuloy na yung binibigay sa bawat isa upang siyang aming lakaran ng maraming Diyos. Salamat po, Ama, sa araw na ito na kami muli makapag-aral po, Ama, ng Sunday School. At alam po namin, Ama,
na sa umagang ito ay meron po kayong pagpapalang pagkakaloob sa bawat isa sa amin. Lahat po ng aming dalangin sa tanging pangalan po ng anak ni Jesus. Amen. Ang ating memory verse po ay matatagpuan po dito sa Acts chapter 20 verses 29 and 30. Sabi dito, aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganit na lobo na hindi mga papatawad sa kawan. At sa 30 po, at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang bulihan. Ang aim po sa ating pag-aaral ay to show that it is possible to backslide. Ano po ba ang madalas po natin naririnig ang salitang backsliding sa mga Kristiyano. Ito po ang sa definition po ang nakalagay sa it's turning back, pagtalikod sa pananampalataya at backsliding nga po madalas nating naririnig. Sabi ko dito sa ating introduction, contrary sa mga iba't ibang doktrina at paniniwala, gaya ng tinutukoy, madalas din natin naririnig yung Calvinistic theory ng predestination at yung eternal security doctrine, na sinasabi na ang isang tao ay once saved ay always saved. At contrary po sa mga doktrina ito, posible po na ang mga Kristiyano ay tumalikod sa pananampalataya at mawala ang tinanggap na kaligtasan mula sa Panginoon. Contrary din po sa Calvinistic theory of irresistibility of saving grace, ay pwedeng tanggihan o tanggapin ng isang tao ang kaligtasan at mula sa kasalanan hanggang sa pagpapakanal. Sabi mo dito, obtained by one's voluntary meeting of proper conditions ng ang kaligtasan at pagpapakabanal po ay may kondisyon, at ito po yung voluntary meeting ng mga conditions na to, tulad nung pardon, yung paghingi ng tawad. Ito po yung isang kondisyon ng kaligtasan ng isang tao. Sabi po dito sa Mark, he that believeth and is baptized shall be saved. So, nandun po yung sinasabi kondisyon ng kaligtasan. Contrary po sa Calvinistic theory na ito raw po ay wala sa choice ng tao na siya ay maligtas. Sabi ko dito, salvation is offered to all, but each one must make his or her own choice. So, isa pong tao po ay may kalayaan sa pagpili o pagtanggap o pagtanggi sa kaligtasan. Ang mga sumusunod pong verses ay sa ating meditation ay magpapatunay na posible po ang pag-backslide ng isang Kristiyano. Kung may mga susunod at katanungan ay malayo po ang bawat isa na tumayo at magtanong po para sa ikaliliwanag po ng ating pag-aaral. Nandiyan po ang ating mga kapatid na tutulong sa atin upang maliwanagan ng ating pag-aaral. Dito po sa first meditation sa 2 Timothy chapter 4, 10-13, sinabi po ni Pablo na
sapagkat ako'y pinabayaan ni Demas, palibhasa ay inibig niya ang sanglibutan ito. Si Demas po ay binabanggit ni Pablo sa Philemon 24 na isa niyang kamanggagawa. At dito nga po sa 2 Timothy, sinasabi niya na siya ay pinabayaan ng kanyang kamanggagawa. Noong tanggapin po natin ang Panginoon bilang ating sariling tagapagligtas, ay nagkaroon po tayo ng ugnayan sa Diyos na hindi na po tayo masasabing tagasanlibutan. Dati po ay nung nasa kasalanan tayo ay nabibilang sa sanglibutan. Ngunit nung tanggapin natin siya ay sinasabi na ako na hindi tayo tagasanglibutan. At sa pagkakataong ito, sinasabi ni Pablo na si Demas ay iniibig ang sanglibutan at siya ay bumabalik sa dati niyang kinalalagyan. Tayo po ay matatawag na backslider kung tayo po ay nagpapabaya sa ating mga tungkulin at bumabalik po ang dating pag-ibig natin sa mga bagay sa sanglibutan. Papuputol po muli ang ugnayan natin sa Diyos at muli natin babalikan ang dati nating buhay. Utos po sa atin ng Panginoon sa John chapter 2, 1 John chapter 2 verse 15, huwag ninyong itigil ang sanglibutan, sabi po niya dito, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. At sa Lucas 9:62, sinabi niya, walang taong pagkahawak sa araro ay lumilingon sa likod, at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Posible po na ang isang Kristiyano ay tumalikod sa pananampalataya. Kaya nandyan po ang patuloy na paalala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung may susuport sa versikulo ito, pagtalingkod sa salamat sa Panginoon. Nagtatanong na ako. Para maging maayos yung ating alakayan sa Panginoon. Maganda yung ating topic. Dito pinag-aaralan dahil para mag-backslide ng Kristiyano. Kasi tinuturo niya backslide. Kung sabihin, pwede naman pala mag-backslide. Ay susubukan. Pero ano ba yung ang tanong ko, may normal ba na ang Kristiyano mag-backslide siya? Normal ba? Kasi may maraming nagsasabi, backslide na siya. Tapos, isa makikita mo, nandiyan na ulit. Diba? Ano kayang possible na nangyayari pagka gano'n ng kalagayan ng isang Kristiyano? Dahil ang mga nakaraang na pag-aralan natin, nandiyan po ang diablo na patuloy na nagpapagal upang iligaw ang bawat isa na naglilingkod at sumusunod sa ating Panginoon. At sa pagkakataon na siya ay mailigaw na ng diablo ay maaari kanyang mapabayaan ang kanyang tungkulin bilang isang Kristiyano at tuluyan na rin siyang maligaw sa kanyang pananampalataya. Sino po ang nais tungkol sa ating katanungan? Amen. Kaya ng Panginoon na kung paano ang kanyang aral nakapatungkol lahat sa ating paglakad sa buhay. Kung saan ay kondisyonan na sa ikaliligtas o sa ikalarapat. Yan ay base lahat sa ating mga gawa na kung paano nakalastas na bagay natin dahil naging anak lang tayo ng Diyos. Patnubay ng Espiritu Santo nandiyan na lagi. Bago natin gawin ang isang bagay, papasok muna sa ating kaisipan ng mga bagay na ayon sa kanyang kalooban o kung
pansarili natin kaulooban, bagay natin gagawin. Lumabasi lahat doon sa bagay natin gagawin yung dahil may tulong naman yung Espiritu Santo sa kanyang pamamatnubay sa bawat isa ng mga anak ng Diyos. Hindi nawawala yun eh. Ilalagay sa yung ang mga pagpapahiwatig, pagpapaunawa ng Espiritu Santo. Kung paano ka makagawa ng labag sa kalooban ng Diyos, doon papasimula ang pagiging against aral ng Diyos. Ito lahat ay pumapangsyon ng mga salita ng Diyos para sa ating paglakad sa buhay. Amen. Purihin ang Panginoon. Marami pa siguro makakapagbigay na pagwanagan. Sino po? Si Brother po. Ang katanungan ni Brother Rudy ay posible ay ito ba yung maging normal ba isang Kristiyano na maging normal? Maaaring ang isang tao ito ay tinanggap niyang Panginoon sa iligtas. Kaya ang isang tao siya naligtas na, maaaring ang tao siya tinatawad ng Diyos. Maraming salamat sa Panginoon sapagkat dito sa atin ay tinuturo yung kabanalan. Ang isang tao maaaring magbagside isang tao kung yung kanyang buhay ay lubos niyang pinagkasiwala niya sa Panginoon. At maaaring ang tao naging normal sa kanila. Dahil minsan yung katuruan, maaaring tatanggapin nila yung Panginoon. Hindi nila kung talaga pinaninilig ang Panginoon. Maaaring naging normal ng sa mga tao. Pero sa Iglesia ng Diyos, hindi pwede lang. Pagkat tinuturo natin ang pangalawang biyaya ng ating Panginoon, yung lubos na pagpapakawalan ng isang tao, upang maaaring ang tao ay manatili sa ating Panginoon. Posible talaga ang isang tao pag hindi niya na lubos na ibigay kanyang buhay sa Panginoon, maaaring siya ay magiging bakla. Yung ating Amen. Jesus Christ. Good morning po. Yung tanong nga po ni Brother Rudy, normal ba na isang Kristiyano, Brother Rudy, ay mag-backslide? Normal. Parang abnormal, ano? Pag siya'y lumayo na sa Panginoon, parang abnormal na yung buhay, no? Parang hindi na normal sa harapan ng Diyos. Pero, hindi natin tinuturo yung one safe, always safe kasi kapag sinabi natin na ang isang Kristiyano, pag napabanan na, hindi na siya pwedeng mag-backslide. Parang, ano na yon, yung aral na eternal security na yon. Kahit napabanan ang tao, pwede pa rin siyang tumalikod sa pananampalataya, di ba ba? Pwede pa rin. Pero kapag pinabanan ng isang Kristiyano, mas maliit yung posibilidad na siya ay tumalikod pa kasi naranasan na niya yung lubusang kabanalan. Unlike dun sa mga inaring ganang lang o napatawad ka sa kasalanan. Kaya hindi natin itinuturo yun mga kapatid, mapanganib yan, na hindi na pwedeng mag-backslide kapag napabanan. Pwede pa rin. Pwede pa rin siyang tumalikod sa pananampalataya. Si Demas, dito sa ating pinag-aaralan, sabi nga ni Pablo, di ba, minahan niya yung mundo. Kaya yung number one na nagiging reason kung minsan, ang isang Kristiyano hindi nakakapagpatuloy, ang kamunduhan, ang mundo. Si Demas, isang halimbawa yan. Minahan niya ang mundo, kaya tumalikod siya sa Panginoon. Ngayon, yung tanong ni Brother Rudy, normal ba na mag-backslide? O siguro mas maganda doon, posible ba? Ganun na lang. Kasi parang hirap tugunin yung normal eh. Na backslide ang Kristiyano. Pero alam ko na ang mga lubos ang tinabanan ng Diyos, talagang
nagsisikap sila na makapagpatuloy sa Panginoon. Mahirap na sila mahirap na rin na, lalo na pag yung malalim na yung karanasan sa Panginoon na madali lang siyang iporsig yung kanyang pananampalataya. Kaya nga dito pinapangarap talaga na mapuspos ang isang Kristiyano na banal na Espiritu ng Diyos para continuous na yung kanyang pananampalataya hanggang sa abutin natin. Kahit nga si Pablo ang number 1 na cause minsan ng pagbabackslide, yung pride, yung kataasan. Si Pablo, bagaman napakarami na na-plant ng mga churches, kasi ano siya evangelist siya, church planter siya marami na siya. Kung sa kanyang paglilingkod, wala nang hihigit pa sa kanyang ginawa sa paglilingkod sa harapan ng Panginoon. Pero at the end ng kanyang buhay, ano po ang sinabi niya? Nakita sa kanya yung kababaang loob Ano po ang sinabi niya doon? Hindi ko inaari, sabi niya, na inabot ko na kundi isang bagay ang aking ginagawa. Sa nagtutumulit ako, sabi ko, nagtutumulit pa rin siya. Hindi siya nag-stop. Mag-stop tayo maglingkod kapag kinuha na yung buhay natin. Pero pag sinabi natin, ang dami ko na palang nagawa. Rest muna ako. Ayan na. Hindi pwedeng mag-stop tayo. Kailangan tuloy-tuloy. Kagaya ni Pablo, hanggang sa kinuha ng Panginoon yung buhay niya, andun pa rin yung kanyang makikipagbakang spiritual. Dahil alam niyo hanggang sa huling sandali ng ating buhay, hanggang sa huling hininga natin, andyan si Diablo, ibig niya pa rin tayo na agawin sa kamay ng Diyos. Talagang full effort yan. Lahat ng kaya nang gawin hanggang sa huling sandali ng isang lingkod ng Diyos. Gagawin niya yung paraan para ikay kanyang muling makuha. Pero kung paanong sa mga nauna sa atin, napagtagumpayan nila, hindi sa kanilang sarili din, kundi sa tulong din ng ating Panginoon. Ganun din tayo, hindi rin natin kaya. Hindi rin tayo sa samahan ng ating Panginoon. Nanatili lang tayo na nakadetente at humihingi ng talagang tulong sa ating Panginoon upang mapag-ingatan din niya tayo ng sa huli. Amen. Bago siguro natin naisipang mag-slide ay isipin din dapat yung napakahirap na pong bumalik sa Panginoon kung tayo ay nag-backslide. At gaya po sa next natin yung meditation, yung buhay ni Judas. Sabi dito sa Acts chapter 1:25, falling from grace. Ito yung pagbagsak po ni Judas dahil sa kanyang pagsalangsang sa ating Panginoon. At sa kalagayan ng yun ay hindi na siya nakapagbalik loob pa sa ating Panginoon. At naging napakasama po ang naging wakas ng kanyang buhay. Siya po ay isang halimbawa ng Kristiyano na tumalikod sa Panginoon. Siya po ay pinagkalooban o pinagbigyan ng Panginoon ng isang napakahalagang tungkulin. At sabi nga dito, he was given the power to preach the gospel, heal the sick, and to cast out devils. Yet Judas fell by transgression. So, ang pagsalansa kalooban ng Panginoon ay isang dahilan upang tayo ay tuluyang tumalikod sa kanyang kalooban.